Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo, Papa Dudut. Sumunod po ako para ibahagi ang kwento namin ng kuya ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang RV at yung kuya ko naman po ay tawagin niyo na lamang po sa pangalang Gerald. Binatilyo pa lamang po ako ay naglilingkod na ako sa simbahan. Nagsisimba ako tuwing linggo at hindi ako pumapalya. Maliban na lamang kung may sakit ako. Madalas akong tinatanong noon kung ano ba yung gusto kong hilingin sa Diyos, kung bakit palagi akong nagsisimba. Lagi ko naman silang sinasagot na hindi naman kailangan ang kapalit kung meron akong ginagawang pagdarasal tuwing linggo. Pero kung gaano po ako kaaktibo sa simbahan ay kabaliktaran naman po nito ang Kuya Gerald ko. Papadudot pareho pong relihiyoso ang mga magulang namin kaya gusto po nila na maging ganon din kami ni Kuya. Ang problema ay maloko at pasaway ang kapatid ko. Kaya madalas akong napapahamak dahil sa kanya. Mabait naman siya pagdating sa akin pero hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang naging malayo ang loob niya sa mga magulang namin. Hindi na siya nakikinig at halos hindi na rin niya nire-respeto sila nanay at tatay. Hanggang sa bigla na lamang naglaya si Kuya Gerald. Wala kaming balita sa kanya sa loob ng 7 taon. Alalang-alala na sa kanya sina nanay at tatay. Galit ang mga magulang namin sa kanya pero sa katagalan ay mas nangibabaw ang pagwo-worry nila para kay Kuya. Hanggang sa may nakarating na balita sa akin na nakulong pala si Kuya Gerald. Nang makalaya siya ay nagkaroon pa siya ng malaking utang sa isang pasugalan. Kaya hinahunting na siya ng mga pinagkakautangan niya. Nagtatago noon ang kuya ko. Pansamantala siyang nakikitira sa bahay ng kaibigan niya. Pero dahil nagiging pabigat na rin siya doon, ay gumawa na ng paraan yung kaibigan niya para makontak ako. Pinuntahan ko siya at doon na kami nagkaroon ng pagkakataon para makapag-usap muli, Papa Dudut. Kuya, nakulong ka pala? Bakit hindi ka man lang nagsabi sa amin nung nagkakaproblema ka na? Natulungan ka pa sana ni nanay at tatay. Ano na maaasahan ko sa mga yon? Parang ikaw nga lang yung anak nila eh. Palagi na lang yung mga mali ko yung nakikita nila. Lalo na si tatay. Nag-aalala rin sila sa'yo. Ang tagal ka na naming hinahanap. Bakit naman ako hanapin ni nanay at tatay? Para ipamukha sa akin na patapon lang yung buhay ko? Hindi naman sa ganon, kuya. Siyempre may nagawa ka ring mali noon kaya hindi mo sila masisisi kung magagalit sila sa'yo. Puro ka pakikipagbasag ulo. Tapos bigla ka pang nawala na parang bula. Kaya mo ba ako hinahanap para sabihin sa akin yan? Kuya, hinanap kita kasi nag-aalala kami sa'yo. Teka, bakit ka ba nakulong? Wala ka nang pakialam dun. Kuya naman, may pakialam ako kasi kapatid kita. Akala mo ba masaya ako na kapatid kita? Kasumpa-sumpa ka na maging kapatid para sabihin ko sa'yo. Kahit gusto kong gumawa ng tama, wala pa rin namang silbi. Kasi ikaw lang yung lagi nakikita ni nanay at tatay. Mali ka nang iniisip, kuya. Mahal ka nila. Na-appreciate naman nila yung mga ginagawa mo eh. Kuya, gustong-gusto ka na nilang makasama. Kaya please, sabihin mo sa akin kung anong problema para matulungan ka namin. At para makabalik ka na sa amin. Di na ako babalik sa bahay na yun. Parang ibabalik mo lang ulit ako sa kulungan kapag sumama ako sa'yo. Kausapin mo na lang si nanay at tatay, maiintindihan ka nila. Kung maiintindihan nila. Wala. Wala nakakaintindi sa akin sa pamilya natin. Kaya umalis ka na. Hindi ko kailangan yung tulong nyo. Kuya, hindi ka na pwedeng bumalik sa tinutuluyan mo ngayon. Hindi na nila gusto na doon ka pa nakatira. Sa bahay ka na lang. Kahit wala ka pang trabaho ngayon, tatanggapin ka pa rin naman ng mga magulang natin. O kung gusto mo,
Doon ka na lang muna sa bahay namin ng asawa ko. Asawa? May asawa ka na? Oo kuya, ang tagal ko nang gustong ibalita sa'yo. Ikaw nga rin dapat yung best man ko pero hindi pa rin namin alam noon kung saan ka hahanapin. Eh di congrats. Buti ka pa. Malaya ka na sa mga magulang mo. Hindi naman nila ako ginawang bilanggo kuya. Hindi mo yun naramdaman kasi ikaw yung paborito nilang anak. Yung matino, matalino, madasalin. Ikaw lahat yun eh. Hindi ako yung kagaya mo na kayang buruhin yung sarili sa simbahan. Wala naman ako mapapala kakasimba eh. Nagsasayang lang ako ng oras dun. Diyan ka nagkakamali kuya. Hindi pagsasayang ng oras yung paglalaan ng panahon para makinig sa mga salita Kaya tumigil ka na, ayoko na makinig sa'yo. Naririndi na ako sa mga sinasabi mo. Kaya kung pwede umuwi ka na lang. Ha? Pakisabi sa nanay at tatay mo, hindi na ako babalik sa bahay. Di bali na magpalaboy-laboy ako. Kesa naman habang buhay nila akong insultuhin. Kuya, wag mo namang sabihin yan. Umuwi ka na. Sasamahan kita. Kahit ako na yung kumausap sa kanila. Basta bumalik ka lang. Tama na, RV. Matanda na ako. Kaya ko na sarili ko. Umuwi ka na. Tsaka ilagay mo to sa kokote mo ha. Wag mo na ulit akong pupuntahan dito. Naintindihan mo? Papadudot galit sa mga magulang namin si Kuya Gerald dahil pakiramdam niya ay nawalan siya ng kalayaan noong pinaiwas siya sa mga kabarkada niya. Bukod sa madalas siyang masangkot sa gulo ay nakakarating din sa amin na iba-iba yung mga babaeng nakakasama ni Kuya. Inaalala ng mga magulang namin na baka makabuntis si Kuya at hindi naman niya mapanagutan dahil hindi niya kayang magseryoso sa isang relasyon. Kung nagawang talikuran ni Kuya ang pamilya namin, ganon din kadali para sa kanya na talikuran ng pananampalataya niya sa Diyos noong mga panahong yon. Para sa kanya isang malaking kalokohan lamang yung paniniwala namin kaya kahit na anong gawin namin ay hindi namin siya makumbinse. Sa kabila ng pagpapaalala at pagpapaiwas ng mga magulang namin kay Kuya sa mga barkada niya, ay hindi pa rin namin siya napigilan. Nung umalis siya sa bahay ay mas lalong na-stress si nanay nang isa-isang nakarating sa amin ang mga kalokohang ginawa ng kuya ko. At isa na nga roon yung kinakatakutang mangyari ng mga magulang namin, ang makabuntis si Kuya Gerald. Sandali lang. Kuya? Paano mo nahanap tong bahay ko? Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan mo. Pumunta ka ba kay nanay? Hindi. Ikaw naman talaga yung sadya ko eh. Ay, akala ko pa naman kakausapin mo na si nanay at tatay kaya ka bumalik. Nandito ako para makausap ka. Pwede bang pakinggan mo muna yung sasabihin ko? Halika, pasok ka. Ganda pala nitong bahay mo. Pinagawa mo ba to o binili mo? Binili, tapos paunti-unting pinarenovate. Maganda. Mukhang nakakaluwag-luwag ka na. Balita ko, tinuloy mo yung pagiging engineer mo. Akala ko talaga noon magpapari ka eh. Umaga hanggang gabi, puro dasal na lang ginagawa mo. Buti sana kung naririnig ka talaga nung pinagdadasalan mo. Kuya, please. Huwag mo namang insultuhin yung mga ginagawa ko. Walang masama sa pagdarasal. At alam ko sa puso ko na naririnig ng Diyos lahat ng mga dasal ko. Kaya sana subukan mo rin. Alam mo, pasensya ka na pero hindi ako pumunta rito para dyan. Gusto sana kitang makausap kasi kailangan ko ng tulong mo. Sinabi mo sa akin, di ba? Tutulungan mo ako. Eto na yun. Kailangan kita ngayon. Teka, bakit? Ano bang nangyari? Hinahabol ako ng pinagkakautangan ko. Pinagbantaan na nila yung buhay ko kaya lumayo muna ako dun sa tinutuluyan ko. Kailangan ko magtago. Baka pwedeng dito na muna ako sa bahay mo. Kuya naman, hindi ka pa nga nakakabayad sa inutangan mo noon, may panibago na naman ngayon? RV, pakiusap naman, tsaka na natin pag-usapan yan.
payagan mo na muna ako makituloy dito. Hindi naman ako magtatagal eh. Maghahanap naman ako ng trabaho. Sige kuya, pero kapag may trabaho ka na, pag-ipunan mo yung mga utang mo para hindi mo na kailangan magtago o tumakas sa kanila. Mapapahama ka lang yan eh. Oo, pangako. Pag-iipunan ko tapos babayaran ko lahat ng utang ko. Ay, kumain ka na ba? Kakaluto ko lang para sa tanghalian. Hindi pa ako kumakain mula kagabi. Halika na kuya, sabayin mo na ako kumain. Sige, salamat. Sino yung tumatawa? Anak mo? Oo, anak ko. Iniwan ko muna siya naglalaro sa kwarto. Wow, may anak ka na pala. Ibang klase ka talaga ah. Ang bilis mo. Naunahan mo pa ako magkaanak. Ilang taon na siya? 7 years old na siya. Ha? Ibig sabihin nung lumayas ako sa bahay, nagkaanak ka na agad? Mahabang kwento kuya. Tsaka na lang natin pag-usapan. Pero teka, ano palang pangalan niya? Hero. Hero yung pangalan niya. Ayos ah. Ganda ng pangalan, lalaking lalaki. Naalala ko nung mga bata pa tayo, sinabi mo sa akin na kapag magkakaanak ka, Hero yung ipapangalan mo. Kasi gusto mo malapit lang sa pangalan ko. Yun nga yung dahilan kaya Hero yung pinangalan ko sa kanya. Pwede ko ba siya makausap? Para makilala naman niya yung pogi niyang tito. Hindi pwede kuya. Ha? Bakit naman? Hindi pa siya sanay makipag-usap sa mga hindi niya kilala. Kailangan niya munang masanay na nakikita ka niya rito bago mo siya kausapin. Bakit may ganun pa? Ano ibig sabihin nun? May autism si Hero. Hindi siya agad-agad nagiging komportable sa mga bagong nakakausap niya. Kaya kung kakausapin mo siya kuya, please, maging gentle ka sa kanya. O sige, sabi mo eh. At kung dito ka natitira sa bahay, may mga ipapakiusap lang sana ako sa'yo. Ano yun? Iwasan mo sana yung kahit anong bad words na maririnig ni Hero. Kung may gusto kang sabihin sa akin o kung sakaling magalit ka, sa labas tayo mag-uusap, hindi sa maririnig ng bata. Sus, yun lang ba? Walang problema sa akin yun. Sige na, maghahain ka na. Gutom na ako eh. Papadudot walang kaalam-alam si Kuya Gerald na yung batang inaakala niya na anak ko ay anak niya pala. Noong lumaya siya sa bahay ay pinuntahan kami ng ex-girlfriend niya na nabuntis niya. Naitago niyo na lamang po sa pangalang Nika. Pero dahil estudyante pa lamang si Nika at hindi tanggap ng mga magulang nito ang pagbubuntis, ay sa amin ito iniwan ng bata. Nangako naman ito na magtatapos lamang muna ng pag-aaral at maghahanap ng trabaho. Pagkatapos daw noon ay babalikan ito sa amin si Hero. Pero 7 taon na yung lumipas kahit anino ni Nika ay hindi na namin nakita pa. At ang tanging pag-asa na lang namin na magkaroon pa ng magulang si Hero ay ang pagbabalik ni Kuya Gerald. Pero dahil matagal siyang nawala, kami na muna ng asawa ko ang kumupkop sa kanya dahil matanda na ang mga magulang namin para mag-alaga pa ng bata. Lalo na't espesyal ang pangangailangan ni Hero. Papadudot wala naman akong balak na ipagdamot kay Kuya Gerald ang pamangkin ko. Pero bago ko sabihin sa kanya na may anak siya, gusto ko munang makasigurado noon na maayos na ang buhay niya at kaya na niyang magpakaama sa bata. Ayokong maramdaman ang bata na hindi ito tanggap ni Kuya kaya ginawa ko muna ang lahat para matulungan ang kapatid ko na maayos ang buhay niya. Higit sa lahat ay para maibalik ang pananampalataya niya na matagal nang nawala, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, maayos naman si Kuya sa unang buwan ng pagtira niya sa bahay namin ng asawa ko. Sumusunod siya sa mga napag-usapan namin at hindi siya sumisigaw, hindi siya nagbabanggit ng kahit na anong masasamang salita na hindi pwedeng marinig ni Hero. At higit sa lahat ay tumagal siya sa pinasukan niyang trabaho. Hanggang first year college lang ang natapos niya at hindi na niya naituloy ang kurso niya dahil sa madalas niya na paglalakwatsa. Kaya naman hindi naging madali sa kanya na makahanap ng mapapasukan. Hanggang natanggap siya bilang sales representative sa isang department store sa mall na malapit lang sa inuuwian namin. Ngunit sa katagalan ay napadalas na naman ang pag-absent niya sa trabaho
at kung saan-saan na naman siya pumupunta nang hindi ko po alam. May mga pagkakataon na uuwi siya ng madaling araw na at minsan ay ilang araw pa siyang mawawala bago makabalik. Parang bumalik na naman siya sa gawain niya noon na puro inom, sugal at kung ano-ano pang mga kalokohan. Hanggang sa nasangkot na naman siya sa isang gulo na muntik na namang maging dahilan para makulong siya. Nakarating po yon sa mga magulang namin at sila na mismo ang nakipag-areglo sa nabugbog ni Kuya Gerald. Lalong nagalit sina nanay at tatay sa kanya dahil sa muli nilang pagkikita ay gulo pa rin ang dala-dala nito o Papa Dudut. Kuya, pwede ba tayong mag-usap? Nakapag-usap na kami ni nanay at tatay. Ang dami na nilang sinabi sa akin. Durog na ako sa sermon nila. Gusto mo pang dagdagan? Kuya, gusto lang kita makausap bilang kapatid mo. Hindi ako si nanay at mas lalong hindi ako si tatay. May gusto lang akong itanong. Naguguluhan na kasi ako sa mga ginagawa mo eh. Kung bakit ka nagkakaganyan. Huwag mo na lang kasing pakialaman yung buhay ko para matahimik din yung sayo. Hindi pa ba sapat na masaya ka na sa pamilya mo? May asawa at anak ka na. Kung masira man o magkanda letse-letse yung buhay ko, problema ko na yon. Problema ko rin yun. Hindi ko hayaang masira yung buhay mo dahil may... Kailangan mong ayusin yung buhay mo, kuya. Ba't ba gustong gusto mo na ayusin yung buhay ko? Eh ikaw, kuya. Bakit ka nagkakaganyan? Ano ba yung problema? At napakahirap sa'yo na pakisamahan kami. Gusto lang namin na mapabuti ka. Hindi ako masaya sa gusto niyong buhay para sa akin. Hindi ko gusto yung kagaya ng ginagawa mo na masyado ka nagpapakabaliw sa pagsisimba mo na yan. Ano bang mapapala niyo sa pagsisimba? Ni hindi niyo nga alam kung totoo ba yung Diyos. Nasasabi mo yan kasi hanggang ngayon galit ka pa rin sa amin. Hindi lang kay nanay at tatay. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko na hanggang ngayon may galit ka pa rin sa akin, kuya. Kaya nga gusto ko mag-usap tayo para maayos natin kung ano man yung problema. Pasensya ka na kung yan yung nararamdaman mo. Pero wala naman akong problema sa'yo eh. Hindi galit yung nararamdaman ko, kundi inggit. Hindi ko na alam kung ano pang pwede kong gawin para maging katanggap-tanggap ako sa mga mata ni nanay at tatay. Parang konting kibot, galit na galit sila sa akin. Kuya, sa totoo lang, kung gusto mong magbago yung buhay mo, kailangan mo yun simulan sa sarili mo. Kung naririndig ka kay nanay at tatay, pwede namang hindi mo muna sila kausapin o huwag ka muna magpakita sa kanila. Pero tulungan mo yung sarili mo ng paunti-unti. Paano ko gagawin yun? Parang sirang-sira na yung buhay ko. Hindi ko alam kung saan pa ako uhugot ng lakas para ayusin lahat eh. Wala nang aayusin. Patapon na yung buhay ko. Kuya, kung aayusin mo lang yung buhay mo, may naghihintay sa'yo na sigurado ako na ikatutuwa mo. Kaya please, tigilan mo na yung pagbibisyo mo at lumayo ka na sa barkada mong masama yung impluwensya sa'yo. Hindi mo sila kailangan. Kapag may nangyaring masama sa'yo, hindi mo rin naman sila maasahan eh. Hindi naman masama na magkaroon ka ng kaibigan. Pero piliin mo yung alam mong makakabuti sa'yo. Hindi yung dadalhin ka sa kapahamakan tapos iiwan ka lang sa ere. Kahit gawin ko yan, wala naman na akong trabaho eh. Wala na akong mukha na ihaharap sa mga magulang natin. Pwede ka namang maghanap ulit. Kung gusto mo, ako pa magre-recommenda sa'yo eh. Pero bago ko gawin yon, samahan mo muna ako. Papadudot matapos po ang ilang taon ay muling nakatungtong sa simbahan si Kuya Gerald. Nung una ay halos ayaw niyang sumama sa akin. Ang sabi niya ay nakakahiya raw dahil baka may makakita sa kanya na kakilala niya at pagtawanan lamang siya. Pero hindi ako sumuko sa pagkukumbinsi sa kanya, Papa Dudut. Matapos nga yung misa ay napansin ko na naapektuhan si Kuya sa homily ni Father noong araw na yon. Nagpanggap na lamang ako noon na hindi ko yon napansin para hindi siya makaramdam ng hiya. Papa Dudut, paglabas namin ng simbahan akala ko ay magiging maayos na ang lahat.
Pero muli na namang nag-alinlangan si Kuya Gerald kung tama ba yung ginagawa niya. Naiintindihan ko naman na hindi ganoon kadali yung pagbabalik loob niya. Kaya hindi ko siya pinilit. Hinayaan ko na kusa niyang ma-realize kung gaano kagaan sa kalooban ang magtiwala sa Panginoon at humingi ng tulong kapag nahihirapan na siya. Sa bawat araw na lumilipas ay hindi lang yung kagustuhang magbagong buhay ang nakita ko kay Kuya. Napansin ko rin noon na nagiging malapit na ang loob niya kay Hiro. Mas naging malawak ang pangunawa niya. Yung bang napakaangas niya sa labas ng bahay, pero pagdating kay Hiro, ibang katauhan yung nakikita ko. Siguro lukso ng dugo yung nararamdaman niya nang makita niya yung anak niya. Pero hindi ko alam noon kung yun na ba ang tamang panahon para sabihin ko sa kanya na mag-ama sila. At para masagot yun ay humingi ako noon ng sign kay Lord Papa Dudut. Ayan, pwede na tayong kumain. Hindi ba natin hihintay na sa awat anak mo? Bukas pa sila uuwi. Nagpaalam sa akin si Mrs. Doon sila matutulog sa bahay ng parents niya. Pero okay lang ba sa mga magulang niya na nandun din yung anak ninyo? Nako, kung alam mo lang kuya, tuwang-tuwa sila kay Hiro. Sila pa nga mismo nagre-request na pumasyal kami ron eh. O bakit hindi ka sumama? May gagawin kasi ako ngayon. Ganun ba? Ano ba yung gagawin mo? Baka makatulong ako. Ang totoo, ikaw talaga yung dahilan kung bakit hindi ako sumama sa kanila. Ha? Bakit naman ako ang dahilan? Eto, para sa'yo talaga yan. Lampin. Anong gagawin ko rito? Hindi naman siguro ako babalik sa pagkabata, di ba? Alam mo ba kung kanino yan? Siyempre hindi. Teka, kanino ba to? Sa anak mo kuya. Anak ko? Nagbibiro ka ba? Paano naman ako magkakaanak ang tagal ko ngang nawala? Bago ka pa maglayas noon, may nabuntis ka kuya. Si Nika. Pumunta siya sa bahay para manghingi ng tulong. Hinahanap ka niya kasi ikaw daw yung nakabuntis sa kanya. Akala nga namin nung una, niloloko lang kami ni Nika kasi iniwan niya sa amin yung bata para makapagpatuloy siya sa pag-aaral niya. Pero habang lumalaki si Hiro, nakikita ka namin sa kanya kuya. Ha? Teka, sandali Ibig bang sabihin, anak ko si Hiro? Pero sabi mo, anak mo siya. Nag-decide ako na hindi mo na sabihin sa'yo yung totoo kasi alam kong hindi ka pa handa sa responsibilidad ng isang ama. Isa pa, ang dami mong gustong gawin sa buhay kaya naisip ko na baka hindi mo maging priority si Hiro. Kaya sana hindi ka magalit sa ginawa ko. Napamahal na rin kasi siya sa amin kaya… Bro, wala akong karapatang magalit sa'yo. Ikaw na nga sumalo sa lahat ng responsibilidad ko sa anak ko sa loob ng 7 taon eh. Ay… Pero hindi ko lang alam kung anong gagawin ko ngayon. Sa tingin mo ba, kaya ko na magpakaama sa kanya? Sa tingin ko, oo kuya. Pero sana mapanindigan mo yung ginagawa mo ngayon. Yung paglayo mo sa bisyo. Si Nika, may balita ka ba sa kanya? Wala na kuya. Hindi na siya nagparamdam ulit mula nang iwan niya sa amin si Hiro. Wala ba siyang ibang sinabi o ibinilin sa'yo? Wala kuya. Ang sabi niya lang nung nagkwento siya, ex-girlfriend mo na siya. Binigay niya sa amin yung bata kasi hindi raw tanggap ng mga magulang niya na magkakaanak siya ng ganun kaaga. Ay, kasalanan ko kung bakit nangyari yun. Pinilit ko lang naman si Nika na maging kami. Sobrang lala ako nun. Matagal niya nang gusto makipaghiwalay sa akin pero ayaw ko lang pumayag kaya ayun. Napilitan na lang siya sa relasyon namin. Hanggang sa nabuntis ko na nga siya. Sandali, alam mo na nabuntis mo siya? Oo, isa yun sa dahilan kung bakit ako lumayo. Akala ko noon hindi ko na makikita yung anak ko kasi alam ko na ilalayo siya ni Nika sa akin. Kaya nagulat ako nung sabihin mo na ako pala ang tatay ni Hiro. Nagsinungaling pa ako sa'yo nung sinabi ko na
Naunahan mo pa akong magkaanak. Anong plano mo ngayon, kuya? Hindi ko alam. Sa totoo lang wala akong plano. Pero susubukan ko. Susubukan at kakayanin ko na magpakaama kay Hiro. Papadudot, ramdam ko noon na nakaramdam ng takot si Kuya Gerald nang malaman niyang si Hiro ang anak niya. Natakot siya hindi dahil sa responsibilidad kundi dahil hindi niya alam kung deserve ba niya ng isang kagaya niya na magkaroon ng anak na kasing bait at kasing sweet ni Hiro. Nagkamali ako sa akala ko noon na hindi niya agad matatanggap ang anak niya. Nang magkaroon sila ni Hiro ng pagkakataon na makapagbanding bilang mag-ama ay nakita ko at naramdaman ko kung paano niya pahalagahan yung bata. Yung dating kuya na kilala ko na basagulero, palainom at walang pakialam sa nararamdaman ng isang babae ay kaya rin palang magmahal ng isang batang inosente. Papadudot, medyo napanatag na ako noon dahil alam kong kayang-kaya nang magpakaama ni Kuya Gerald kay Hiro. Nagtinu siya sa trabaho niya at sinigurado niyang na ibibigay niya lahat ng mga kailangan ng anak niya. Ang kaso, may isa siyang hindi nagawa noon. Simula kasi nang malaman niyang anak niya si Hiro ay hindi na siya ulit sumasama sa amin sa pagsisimba. Kapag inaaya ko siya, kahit sa simpleng pagdarasal lamang ay ramdam ko na umiiwas si Kuya Papadudot. Hanggang sa inamin niya sa akin na napilitan lang pala siyang sumama sa akin noon sa simbahan. Nalungkot ako sa parting yon para tulungan ko siya. Pero kahit mahirap ay gusto ko pa rin siyang tulungan na manumbalik yung paniniwala niya. Alam ko kasi na mas magkakaroon ng magandang epekto yon sa buhay niya. Pero napagtanto ko na hindi na pala ako ang dapat na gumagawa noon, kundi siya na lamang mag-isa. Papadudot, mga kabarangay, hindi ko siya dapat pilitin. Dahil kusa itong mangyayari kung gugustuhin niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hinayaan ko na sa bahay na lang muna tumira si Kuya Gerald dahil bukod sa hindi pa niya kakayaning umupa ng bahay para sa kanila ng anak niya ay gusto rin naming makasama si Hiro. Sinabi ko kay Kuya lahat ng mga kailangan niyang paghandaan para sa anak niya at malaki-laki talaga ang magagastos. Lalo na't nagte-therapy pa rin ang bata. Wala na sana akong problema noon kay Kuya Gerald pero hindi kami nagkakasundo kapag nakakarinig ako ng pangiinsulto mula sa kanya. May mga pagkakataon kasi na parang ginagawa niyang katatawanan yung pagiging religious namin ng asawa ko. Ginagawa niya yon kasi lagi niyang sinasabi na non-believer siya at mabubuhay siya kahit wala siyang kinikilalang Diyos. Pero alam ko na sa kaloob-looban niya, naniniwala pa rin talaga siya at pinipilit niya lang na itanggi yun. Papadudot, hindi ko akalaing darating ang isang malaking pagsubok sa buhay ni Kuya Gerald. At lahat kami apektado rin doon. Nang isama kasi ni Kuya si Hiro para mamasyal ay hindi ko alam na isasakay niya pala sa motor yung bata. Sa pagkakakilala ko kay Kuya ay maingat naman siyang magmaneho pero noong araw na yun ay nasangkot sila sa isang aksidente. Sumalpok sila sa isang pangpublikong sasakyan dahil sa lasing na driver nito ay nagkaroon po ng aksidente. RV, bakit ganun? Hindi pa rin nagkakamalay si Hiro. Kuya, please, kumalma ka. Hindi makakatulong kung magpanik ka ngayon. Kailangan natin maghintay, okay? Hindi ko alam kung kakayanin ko pa maghintay ng ilang oras, bro. Paano kung abutin pa to ng ilang araw? Ako dapat yun eh. Ako dapat yung nakoma at hindi siya. Kasi kasalanan ko yung nangyari. Kasalanan ko to. Hindi kasi ako nag-iingat eh.
Kuya, hindi rin makakatulong kung sisisihin mo pa yung sarili mo. Magdasal na lang tayo. Pwede ba, RV? Huwag mo na munang ipilit sa akin yan. Kasi kung totoo man yung sinasamba mo, bakit hinayaan niya na mangyari to sa anak ko? Nangyari to kasi may dahilan ng lahat, kuya. Pero tatandaan mo sana palagi na hindi to nangyayari para pahirapan ka. Eh anong tawag mo rito? Mukha ba akong masaya na nasa alanganin yung buhay ng anak ko? Oo, kasalanan ko. May kasalanan ako sa nangyari. Pero kung totoo yung pinaniniwalaan mo, napigilan niya dapat yung nangyaring aksidente. Hindi sana napahamak si Hero. Ang Diyos ba talaga ang dapat nasisihin sa nangyari, kuya? Tayo yung gumagawa ng desisyon para sa mga bagay-bagay. Ginagabayan at sinasamahan niya tayo. Pero tayo pa rin yung nag-iisip at kumikilos ayon sa gusto natin. Walang may gusto sa nangyari. Kung mahal mo si Hero at nag-aalala ka sa kanya, ganon din kami. At alam ko rin na may kakayahan naman yung mga doktor. Pwede tayo magtiwala sa kanila. Pero may mawawala ba sa atin kapag sinubukan natin magdasal at humingi ng tulong sa Diyos, kuya? Kuya, alam ko naguguluhan ka pa ngayon at maraming tumatakbo sa isip mo. Pero alam mo sa sarili mo kung ano yung makakapagbigay sa'yo ng kapanatagan ngayon. Huwag mong suluhin yan. Itaas mo sa Panginoon at sigurado ako na hindi ka niya bibiguin. Subukan mo lang, kuya. Wala namang mawawala. Hindi mo kailangan dalhin mag-isa yung problema, kuya. Nandito ako. Kami ni nanay at tatay. Hindi ka naman namin iiwan na mag-isa rito. Siya nga pala, kuya. Nakausap na ni nanay at tatay yung nakabangga sa inyo. Sasagutin na lang daw niya yung lahat ng gastusin dito sa ospital. Gusto makipag-areglo. Pero sabi namin, kakausapin ka muna namin kung balak mo magsampa ng kaso. Ayoko na munang isipin yan. Hindi ako aalis dito sa ospital hanggat hindi pa nagigising si Hero. Kailangan ko yung anak ko, bro. Pinago niya yung buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko maiisip na ayusin yung buhay ko ngayon eh. Siya yung bumuo sa akin, pero ako, dinala ko lang siya sa kapahamakan. Naiintindihan naman kita. O sige, kuya. Kami na lang muna yung makikipag-usap. Tsaka wag mo nang alalahanin yung bills dito sa ospital. Kami nang bahalang mag-asikaso ng lahat. Uuwi na rin muna ako para makakuha ng mga gamit. May gusto ka bang ipadala? Damit. Damit lang yung kailangan ko. Okay. Maiwan na muna kita rito. Kuya, pag-isipan mo sana yung sinabi ko. Para sa'yo rin yun. Salamat, bro. Sige na. Ako na muna magbabantay kay Hero. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang kami. Sige. Ingat kayo na nanay pag-uwi. Papadudot sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Kuya Gerald ay hindi ko akalaing pakikinggan niya pa rin pala ko. May nasikaso lamang ako sa ospital sandali noong iniwan ko siya, pero bago ko umuwi, binalikan ko siya para itanong kung may gusto siyang ipalutong pagkain. Pero noong nadatnang ko siya ay nakita ko siyang umiiyak habang nagdarasal para sa kaligtasan ng anak niya. Mahal na mahal niya talaga si Hero at hindi ako nagduda na gagawin niya yon para sa pamangkin ko. Hindi talaga umalis ng ospital si Kuya Gerald at mas gusto niya na siya ang personal na nag-aasikaso kay Hero kahit na wala siyang maayos na tulog. Pero may napansin ako noon sa kanya. Hindi na siya katulad nung huling beses kaming nagkausap. Mas kalmado na siya at parang ang gaan niyang tignan. Yun bang parang punong-puno siya ng pag-asa. Kinausap niya si Hero kahit na hindi ito nag-respond sa kanya. Nangako siya na babawi sa anak niya at mas magiging mabuting ama kapag maayos na ang lahat. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti noon dahil sobrang proud ako para sa nakita kong pagbabago sa kuya ko. At nagtuloy-tuloy pa yon nang magkamalay na si Hero. Matapos makarecover ay inuwi na po namin siya, pero imbes na doon sila sa bahay ko tumuloy, si Kuya Gerald pa mismo ang nagsuggest na doon na muna sila magstay sa bahay ng mga magulang namin, Papa Dudut.
Parang iba yung ngiti mo ngayon, kuya. Ano ibig mong sabihin? Parang ang saya-saya mo kasi ngayon. Nakita ko kayo ni tatay nung nag-uusap kayo sa labas. Okay na ba kayo? Oo, okay na kami ni tatay. Nauna lang makipag-usap si nanay kanina pero okay na kaming tatlo. Sabi nga nila dito na lang daw muna kami ni Hiro para may kasama sila. Ano namang sinabi mo? Siyempre pumayag ako. Ako pa ba yung tatanggi wala pa rin naman kaming malilipatan. Basta kuya, laging bukas yung bahay ko para sa'yo. Salamat bro ha. Sobrang solid mo talaga. Alam mo, ayaw na ayaw ko talaga ng kadramahan pero sige. Para sa araw na to, titiisin ko lahat. Talaga ba kuya? Parang hindi yata yan yung nakita ko sa ospital. Kung gagawin nga lang movie yung nangyari, baka tumulo na pati uhog ko sa iyak mo Sige mambuli ka, kasalanan yan. Ito naman, nagbibiro lang Pero bro, seryoso. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa'yo. Hindi ko nga alam kung paano ko sisimulan yun Sus, hindi mo naman kailangan dramahan yung pagpapasalamat mo sa akin kuya. Baka magkaiyakan pa tayo niyan Ikaw rin, mababawasan yung pagkamaangas mo. Di bali nang mabawasan yung angas, basta kayang magpakaama. Hindi ko magagawa to kung wala yung tulong mo bro. Makulit ka Alam ko kasi na hindi totoo yung sinasabi mo na wala ka ng faith kay Lord kuya. Nadala ka lang siguro sa mga pinagdaraanan mo noon. Sa totoo lang, masyado kasi ako nagpadala sa inggit ko sa'yo. Sa mga frustration ko sa buhay. Sa ating dalawa kasi, ako dapat yung nagpapakakuya. Dapat natapos ko yung pag-aaral ko. Hindi sana ako naging sakit sa ulo ni nanay at tatay. Pero wala Nadala ako ng barkada. Sabik na sabik ako makalaya pero napariwara naman. Hindi pa naman huli ang lahat kuya. Pwede ka pa mag-aral ulit kung gugustuhin mo lang. Alam mo ba, sabi ni tatay, may naipon daw siya. At kung maisipan mo raw na bumalik sa pag-aaral, hindi raw siya magdadalawang isip na gamitin yun sa'yo. Hindi ba kahihiyan yun? Lalo na nakulong na ako noon. Sirang-sira na ako bro. Hindi totoo yan kuya. Hindi ka pa sirang-sira. May pagkakataon ka pa para makabawi sa sarili mo. Mag-aral ka. Pwede mo naman iwanan kina nanay si Hiro o kaya kumuha ka na mag-aalaga sa kanya. Gaya ng ginawa namin noon. Hindi ko pa kayang magbayad ng mag-aalaga kay Hiro sa ngayon. Sus, yun lang pala Ako nang bahala ron. Basta ituloy mo lang yung pag-aaral mo kuya. Ako yung pinaka magiging masaya kapag nakatapos ka na. Ano ka ba, hindi ko na matatanggap yan. Sobra-sobra na yung naitulong mo sa akin bro. Walang sobra pagdating sa pamilya kuya. Ang swerte ko talaga sa inyo. Maswerte rin ako na kapatid kita. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng cute at napaka-sweet na pamangkin. Papadudod, kinausap ni Kuya Gerald ang mga magulang namin para sa plano niyang bumalik sa pag-aaral. Tuwang-tuwa naman sila dahil matagal na nilang hinihintay yon. Nag-enroll si Kuya sa college sa kursong architecture. Yun kasi talaga ang pangarap niya dahil wala nang ibang pinag-aaral ang mga magulang namin ay nakuha niyang buong suporta nila. Masaya naman ako para sa kanya at nag-offer din ako ng tulong sakaling kailanganin niya. Papadudot, hindi namin alam na hinanap pala ni Kuya Gerald si Nika para humingi ng tawad. Pero dahil may sarili ng pamilya si Nika ay ipinaalam na lamang niya na maayos na ang kalagayan ni Hiro at hindi na nito kailangang alalahanin pa. Nagkapatawaran naman silang dalawa at nag-decide na maging magkaibigan na lamang para kay Hiro. Sa ngayon, papadudot ay mas aktibo pa sa church si Kuya Gerald kesa sa akin. Siya na rin po ang nauunang mag-aya sa akin para sumimba at wala talaga siyang palya mula noong magbalik loob siya. Si Hiro naman ay unti-unti na siyang nag-i-improve sa tulong ng therapy. Sa lahat ng mga nangyari sa pamilya namin, lalong-lalo na kay Kuya, mas lalo kong napatunayan na totoong may Diyos. Habang buhay, kaming magpapasalamat dahil hindi man kami perpektong pamilya, binuo at pinagbuklod naman niya kami sa pamamagitan ng kanyang paggabay.
Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng nasa likod ng napakagandang programa ninyo na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa para sa amin. God bless po at mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, RV. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa mga nakikinig sa inyong programa ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joreen. 31 years old at isang tomboy, nagtatrabaho ako bilang kolektor ng isang microfinance company. Nag-iisang anak po ako. Lumaki ako sa poder ng tatay ko na tawagin niyo na lamang po sa pangalang Dodong. Sanggol pa lamang po ako nang iwanan ng nanay ko ang tatay ko. Hindi raw kasi niya matanggap na si Papi ang nakabuntis sa kanya. Papa Dudut, may kapansanan po ang tatay ko at kinakahiyayo ng nanay ko kaya naghanap siya ng ibang lalaki. Napaka-selfish po ng dahilan niyang yon kaya dala-dala ko ang tinatago kong sama ng loob sa kanya habang lumalaki. Papa Dudut, sa kabila ng pagiging single parent ay napalaki ako ng maayos ng tatay ko. Kahit kailan ay hindi naging issue sa kanya ang pagiging tomboy ko at tinanggap niya ako ng buong buo. Minsan nga ay siya pa ang bumibili ng mga damit na panlalaki para suportahan ang mga hilig ko. Hindi niya rin ako kinakahiya sa mga nakakakilala sa amin. Kahit na hindi pa naman ako sumasakses sa buhay ay parang ang yaman-yaman ko na. Tuwing ipinagmamalaki niya ako bilang anak niya. Hindi man po siya mayaman ay busog na busog naman po ako sa pagmamahal. Nagawa akong pag-aralin ni tatay hanggang kolehiyo at natapos ko naman ang isang 2-year course sa computer studies. Pero kahit napagtapos na niya ako, hindi na rin niya naisipan pang mag-asawa ulit para may makasama naman siya tuwing nasa trabaho ako. Mas gusto niya pa raw na pagtuunan ng pansin ang pagiging ama sa akin at yung 10 taon na niyang barbershop, Papa Dudut. Gising na. Malilate ka na sa trabaho mo. 5 minutes pa po, Papi. Ay nako. 5 minutes pa, ilalamig na yung kape mo. Nakapagtimpla na ako. May kape na, Papi? Oo, ikaw talaga. Nabubuhay agad yung dugo mo basta kape. Correction, Papi. Kape na ikaw yung nagtimpla. Ibang klase ka kasi magtimpla eh. Parang may magic yung mga kamay mo. Sus, binubola mo na naman ako. O sige na, tumayo ka na dyan para makakain ka na. Kapag nagtagal ka pa dyan, dadaling ko sa higaan yung mga pagkain at susubuan pa kita. Ay naku, Papi. Hindi na mauulit yung nangyari noon. Hindi na talaga. Para naman kasi akong batang kailangan pang subuan. Binata na kaya tong anak niyo. Oo na, binata ka na nga kaya nagiging pasaway ka na sa akin. Wow, kailan yun, Papi? Parang araw-araw naman ako naging mabuting anak ah. Hindi ko maalala, anak. Kaya sige na, tumayo ka na dyan at simulan mo na yung mga ritual mo. Mukha ba ako mangkukulam, Papi? Nako, masyadong maganda yung lahi natin para magmukhang mangkukulam ka. Pogi, Papi, hindi maganda. Ay, oo na, sige na. Pogi na kung pogi. Kung pwede lang talaga na hindi na muna pumasok ngayon, matutulog na lang ako maghapon. Anak, kung gusto mo magpahinga muna, huwag mong pilitin yung sarili mo. Ako na lang muna magtatrabaho para sa ating dalawa. Yan naman ang hindi pwede, Papi. Okay na yung dun ka na lang sa pagupitan natin para dumami na yung mga pogi dito sa barangay natin. Ang papangit kasi ng mga nakikita ko sa daan eh. Baka gusto mong silang alukin ko ng libreng gupit, Papi. Kahit nga libre, walang gustong magpagupit sa akin eh. Papi naman eh. Negatron ka kaagad. Magkakaroon ka rin ng maraming customer niyan. Yaan mo, Papi. Kapag wala akong pasok, tutulungan kita. Kahit wag na, anak.
Mas gusto kong nagpapahinga ka lang kapag wala kang pasok sa trabaho. Kaya ko na yung barbershop. Ako na bahala ron. O siya, kumain ka na. Nakahanda na rin yung mga gamit mo. Gusto mo bang ipag-init kita ng tubig para hindi ka lamigin sa pagligo? Papi, kalma. Alam ko namang mahal na mahal niyo ako pero chill ka lang po, okay? Sobrang salamat sa laging paghahanda ng masarap na almusal sa umaga. Pero yung mga gamit ko po, okay na yun kahit ako nang bahala ron. Wala naman kasi akong gagawin, anak. Hayaan mo na ako. Si Papi talaga di pa rin papatalo. Hindi talaga. Gusto ko ako yung mag-aasikaso sa'yo. Pagod ka sa trabaho kaya dapat lang na makatulog ka ng maayos. Kaya mo namang mag-asikaso ng 30 minutes lang kaya hindi mo na kailangang gumising ng maaga. Tatay mo naman ako eh. At dyan naman ako proud na proud, Papi. Yung ikaw yung tatay ko. Pogi na, masipag at mapagmahal pa. Kung uso pa yung mga call sign, Papi, tatawagin kitang boss mapagmahal. Bagay na bagay eh. Boss ba naman sa sarili niyang pagupitan eh. Paano naman ako naging boss? Wala naman akong empleyado. Tigil-tigilan mo na nga yung mga kabaduyan mo na yan, Joren. Ayun lang, tinawag na ako sa pangalan ko. Papa Dudut, tinatawag lamang po ako ng tatay ko sa buong pangalan ko kapag seryoso siya o hindi naman kaya ay kapag galit na siya sa akin. Pero kapag nasa mood siya ay nakikipagbiruan at lambingan siya ay anak ang madalas niyang itawag sa akin. At hindi binabanggit ang pangalan ko. Mabait si Papi at ni minsan ay hindi niya ako napagbuhatan ng kamay o namura man lamang. Sinesermonan niya ako at pinagsasabihan minsan pero hanggat kaya niyang huminahon, gagawin niya yon para hindi ko damdamin yung nangyari. At habang tumatanda ako ay mas lalo kong napagtatanto na napakaswerte ko dahil siya yung tatay ko. Medyo nakakalungkot lang yung parte na sa 10 taon nang nakatayo yung maliit na barbershop ni Papi ay mabibilang lamang sa mga daliri niya ang nagiging customers niya sa loob ng 1 buwan. Marunong din siyang mag-ayos ng mga sirang relo kaya may mga pumupunta rin sa kanya para magpaayos. May ilan namang nagtitiwala at bumabalik kay Papi pero mas marami ang nagdududa sa kakayahan niya at pinagtatawanan ng kapansanan niya. Ganon kalupit ang mundo para sa tatay ko na walang ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa ibang tao. Papa Dudut, pinanganak po si Papi na bulag ang kanang mata niya. Hindi naging madali ang buhay sa kanya dahil palagi po siyang nabubuli sa trabaho. Hindi na po niya binanggit sa akin kung paano sila nagkakilala ng nanay ko pero isa lang po ang malinaw sa akin noon. Wala pong kwenta ang nanay ko dahil isa rin siya sa mga taong ginawang katatawanan si Papi. Nakakadurog po ng puso tuwing naririnig ko ang mga panlalait ng ibang tao. Mapabata man o matanda. Pareho lang na masakit yung mga salitang binibitawan nila sa tatay ko. Pero gaya nga po ng turo niya sa akin ay maging bulag at bingin na lamang daw po ako. Dahil mas matutulungan ko siya kapag hindi ako nasangkot sa kahit na anong gulo. Pero may mga pagkakataon din po talaga na hindi ko napipigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Ay, nakauwi rin sa wakas. Hoy, Joren! Buti naman nakauwi ka na. Oh, ano naman sa inyo kung nakauwi na ako? Nag-aabang kayo ng pasalubong? Anong akala mo sa akin sabik sa pasalubong? May anak akong nasa abroad, no? Alam ko po, Aling Nelay.
Ang totoo, alam na nga po ng buong barangay na nasa Singapore yung anak nyo sa sobrang chismosa nyo eh. Ano bang pakialam mo kung chismosa ako? Wala po sana akong pakialam kahit makipagchismisan pa kayo hanggang dun sa kabilang bayan. Kung gusto nyo, hanggang kalapit probinsya pa eh. Pero kapag narinig ko na namang ichinichismis nyo si Papi, lalagyan ko talaga ng duct tape yung bibig ninyo. Sus! Kung ayaw mo pinag-uusapan yung tatay mong pikit, iuwi mo na. Tingnan mo, maghapon na naman nag-aabang ng customer sa barbershop niya wala namang dumarating. Nagmumukha lang siyang tanga sa kakahintay. May customer man o wala, labas na kayo ron. Kung doon nalilibang si Papi, hindi ko siya pipigilan. At kayo naman, Aling Melay, kung hindi kayo masaya sa buhay nyo at ayaw nyong nakikita yung tatay ko, tumira na lang kayo sa bundok, yung malayong malayo. Ba't loko ka? Pinapalayas mo ba ako rito? Kung gusto nyo lang naman, Aling Melay, pero pabor sa amin kung sakali. Che! Kapag nawala ako rito, mawawalan na ng maganda sa barangay na to. Paano kasi? Ang papangit nyo. At least kami may kilay, buong buo. Yung sa inyo, drawing na lang. Kapag nabasa, lalo nang lalapad yung paliparan ninyo. Bastos! Sartalo talaga kayo, Aling Melay. Tama po yan, umuwi na kayo. Itulog nyo na lang po yan. Baka may tumubo pang buhok kahit pa isa-isa lang. Joren, Ay, Papi, pumasok ka sa bahay. Mag-usap tayo. Papi, sorry na. Nagsasorry ka na naman, tapos ulitin mo rin naman yung ginawa mo. Kasi naman dinadali na naman kayo ni Aling Melay. Wala nang ibang nakikita kundi yung kapansanan ninyo. Alam kong bulag yung kanang mata ko at tanggap ko na yung kapintasan ko. Sa tingin mo ba, maaapektuhan pa ako sa mga sinasabi nila? Kahit ipagsigawan pa nila ng harap-harapan na bulag yung isang mata ko, wala pa rin akong gagawin. Totoo naman yung sinasabi nila eh. Oo, masakit. Pero marami na akong pinagdaanan na mas malala pa sa nangyayari ngayon. Kaya hindi na ako apektado. Kaya nga binilinan kita na wag nang papatulan si Melay, hindi ba? Sorry na, Papi. Di ko lang talaga napigilan Nagpark lang naman ako ng motor sa tapat ng bahay natin tapos kung ano-ano nang sinabi ni Aling Melay. Siyempre, tatay ko kayo Hindi ako papayag na laiting kayo sa kahit na anong paraan pa yun, Papi. Paano yung usapan natin? Mawawalan na lang ng silbi kasi hindi ka nakatiis na pumatol. Magkaiba po kasi tayo, Papi. Kung kayo po, kaya ninyong palampasin na lang yung mga panlalait at pang-iinsulto sa inyo, bilang anak, masakit po sa akin yun. Kaya pasensya na, Papi. Kasi hanggat may naririnig akong hindi maganda, papatol at papatol pa rin ako. Papa Dudut, hindi po yun ang unang beses na nagkasagutan kami ni Aling Melay. Maraming beses na niyang pinag-inita ng tatay ko kahit na wala namang ginagawang masama sa kanya. Hindi ko po kasi maintindihan noon kung bakit inis na inis sa aming mag-ama si Aling Melay, kaya hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na patulan siya. 7 taon na pong byuda si Aling Melay at isa lang ang anak niya na umalis pa para magtrabaho sa Singapore. Mag-isa lamang siya sa bahay nila kaya madalas siyang nakikipag-umpukan sa mga kapwa niya chismosa doon sa bingguhan sa amin. Pero noong nagkasagutan ulit kami, pauwi dapat siya sa bahay niya. Bukod sa panlalait, nakakarating din sa akin noon na sinisiraan ni Aling Melay si Papi kaya nawawala ng customer sa paggupitan. Ipinagkakalat niyang pangit daw gumupit at mahal pa ang singil. Dahil sa mga taong kagaya ni Aling Melay, mas lalo ako naging matapang at matatag para sa tatay ko. Wala po akong pakialam noon kahit na pinagchichismisan na rin ako ng mga kapitbahay namin. Nangako po kasi ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat. May pagtanggol lamang at mabigyan ng proteksyon si Papi. Papadudo tungkol naman sa buhay pag-ibig ko dahil alam kong tanggap ni Papi na tomboy ako. Nakampante ako na hindi kami magkakaproblema kapag naisipan ko nang magkaroon ng karelasyon. Pero nang ipakilala ko na ang babaeng nililigawan ko ng panahong yon, ay hindi ko po inaasahan ang magiging reaksyon
ng tatay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, batid ko po noon na tanggap ako ni Papi. Sinuportahan niya ako sa kabila ng pagiging tomboy ko kaya akala ko ay hindi na kami magkakaproblema tungkol doon. Pero noong time na po na yon ay hindi ko po agad nasabi kay Papi na may nililigawan ako. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Bia. Mas matanda lang ako ng 1 taon sa kanya. Nagkakilala kami sa supermarket kung saan po siya nagtatrabaho bilang manager. Hindi ko akalain na pareho pala kaming tomboy. Kumpara po kasi sa akin ay mas babae siyang kumilos at manamit. Maayos din siya sa sarili niya kaya hindi yon mahalata sa kanya. Ang kaso nga lang ay hindi pa raw siya out nung nagkakilala kami. Kaya kailangan niyang ipakita sa mga kakilala niya na babaeng babae siya. Mabait at responsableng anak si Bia. Isa yon sa mga nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Noong tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang ligawan ay pumayag naman siya. At doon na nga po ako nag-decide na ipakilala siya sa tatay ko. Pero hindi ko po inaasahang imbes na harapin at pakisamahan ay sinabihan ako ni Papi na ihatid na si Bia pa uwi. Sa sobrang hiya ko po noon kay Bia ay halos hindi na ako tumigil sa kakahingi ng pasensya. Mabuti na lamang at hindi siya nagalit at iniintindi na lamang niya ang mga nangyari, Papa Dudut. Papi, mag-usap nga tayo. Wala tayong dapat na pag-usapan, Joren. Magpapahinga na ako. Papi, kailangan nyo ba talagang gawin yun? Kung hindi nyo gusto si Bia para sa akin, maiintindihan ko naman po yun eh. Pero yung pinauwi nyo siya at hindi man lang hinarap ng maayos, Papi naman. Masisisi mo ba ako? Ni minsan nga, wala kang binanggit sa akin na may nagugustuhan ka na palang babae. Tapos ngayon, bigla mo na lang dadalhin dito. Akala ko po ba tanggap nyo na tomboy ako? Oo, tanggap kita kahit ano ka pa. Pero sana, sinasabi mo sa akin na may balak ka na palang ligawan bago ka man lang magdala ng babae rito. Paano ko sasabihin? Bakala ko nga sanang sorpresahin kayo. Kala ko kasi matutuwa kayo na magkaka-girlfriend na ako. Hindi naman pala. Sa tingin mo ba, hinahadlangan ko yung kaligayahan mo? Papi naman, wala naman po akong sinasabing ganyan. Ang pinupunto ko lang, parang hindi nyo kayang maging masaya para sa akin. Kaya ko, anak. Ano po yun, Paps? Bakit pinahiya nyo ako kay Bia? Pasensya ka na, anak. Hindi naman sa hindi ko gusto si Bia para sa'yo. Nalulungkot lang ako kasi baka kapag naisipan nyo nang magsama, iwan mo na ako. Baka bigla kang magbago. Parang hindi ko na kayang mabuhay na mag-isa lang, anak. Gusto ko yung napagsisilbihan pa rin kita. Papi, magkaka-girlfriend pa lang po ako. Hindi pa ako mag-aasawa. At saka malabo naman kaming maikasal kung sakali. Pero kahit na magmahalan pa kami ni Bia, hindi naman po ako mawawala. Solid tayo, di ba Papi? Pasensya ka na talaga, anak. Pinangunahan ka ba naman ng tatay mo eh? Ay, sa susunod kasi Papi, pag-usapan muna natin para nagkakaintindihan tayo. Mahirap kasi yung ganito. Hindi ko alam kung anong iniisip nyo o kung anong nararamdaman nyo. Kung mahalaga sa akin si Bia, mas lalo ka na Papi. Kaya tuwing may sasabihin ka, pakikinggan kita. Pag-usapan po natin. Ikaw naman ngayon yung nanenermon sa akin. Oo na, sige na. Sa susunod, magsasabi na ako sa'yo. Pero may hihingin sana akong pabor, nak. Ano po yun, Papi? Pwede bang dali mo ulit dito si Bia? Para makahingi man lang sana ako sa kanya ng pasensya. Nakausap ko na siya. At ayos na sa kanya yung nangyari, kaya huwag niyo na pong isipin yun. Pero mas maganda pa rin kung masasabi ko ng harapan, anak. Huwag kayong mag-alala. Isasama ko ulit siya rito. Pero baka sa susunod na linggo na lang. Busy na siya sa trabaho eh. Ayos lang naman, anak.
Ay, ano ba tong nagawa ko? Sana lang hindi ako sungitan ng nililigawan mo kapag nagkita kami ulit. Hindi po ganun si Bia. Malawak yung pangunawa niya kaya hindi niya dadamdamin yung nangyari. Pero hindi ko itatanggi. Nasaktan siya, papi. Yung pamilya niya siguradong hindi matatanggap kapag inamin niya na hindi siya straight. Tapos nung nalaman niya na tanggap niyo ako, akala niya matatanggap niyo rin siya eh. Hindi sa kinukonsensya kita, papi ha, pero yun talaga yung naramdaman niya eh. Pero ngayong naiintindihan ko na rin kung bakit ganun yung naging reaction niyo. Gusto ko pong ipaalam na hindi ako galit sa inyo. Okay tayo, papi. Okay na rin ako, anak. Papadudot, naiintindihan ko rin naman po noon si Papi nang sabihin niyang natatakot siyang maiwan na mag-isa. Mula pagkabata kasi ay sa akin na niya ibinuhos ang oras at panahon niya kaya wala na siyang pagkakataon na magkaroon pa ng bagong kinakasama. Nagkausap na rin naman sila ni Bia at mabilis lamang silang nagkasundo. Sabi kasi sa atensyon ng isang ama si Bia. Hindi niya raw naranasang makipagbiruan sa tatay niya dahil masyado itong masungit at palaging seryoso. Papadudot, dahil sa amin ni Bia ay parang na-inspired din po noon na magka-love life si Papi. Masayahin naman talaga siyang tao pero noong time na yon, iba na ang mga ngiti niya at madalas na rin siyang pumuporma kahit sa pagupitan lang naman ang punta niya. Wala naman siyang naikukwento sa akin kaya wala akong ideya noon kung may nagugustuhan na ba siya o kung trip niya lamang talaga ang mag-ayos. Papadudot, may napansin din ako noon kay Aling Melay. Hindi na niya madalas na pinag-iinitan si Papi. Pero may time na nagtanong siya sa akin tungkol kay Bia. Akala niya si Papi ang nanliligaw kay Bia noong time na yon. Sinakyan ko lamang kung ano ang alam niya. Ang kaso'y mas lalo yata siyang nainis sa tatay ko. Hanggang sa may nakapagkwento sa akin na madalas palang pinapansin ni Aling Melay si Papi. Yung mga madalas kasama ni Aling Melay sa bingguhan ang nagsabi sa akin na inamin daw niya na may gusto siya sa tatay ko noong medyo nakainom siya. Tumawa lang naman ako noon dahil alam ko namang hindi siya gusto ni Papi. Malabong magustuhan nila ang isa't isa. Yon ang pinapaniwalaan ko, Papadudot. O papi, aga nyo ata maligo ngayon. Maalinsangan kasi, anak. We, baka may lakad kayo papi ha. Naka-wax pa yung buhok mo oh. Pero teka, wax po ba yan o laway? Plema, anak. Yun ang sekreto. Kaya palaging maayos yung buhok ng papi mo. May sikreto ka pala papi. Pero seryoso, ngayon lang kitang nakitang ganyan. Ano namang ibig mong sabihin? Yung ganyan, nag-aayos kayo, pumuporma. Tsaka tignan nyo yung mukha nyo papi oh. Namumula yung magkabilang pisngi mo. Natural glow ba yan o in love ka na? Kilalang kilala kita papi. Bigla kang nauubo kapag may iniiwasan kang tanong. Ano nga ulit yung tanong mo? Kung in love ka na po ba? Bakit mo naman naisip yan? Wala lang. Marami lang akong napapansin sa'yo papi. At kung in love ka nga, wala namang kaso sa akin yun. May asim ka pa eh. Pag kulang na lang yung asim, nandyan lang naman si Aling Melay. Asim ng mukha nun eh. Papi, baka iba na yan ha? Paanong iba? Kinikilala pa lang naman namin yung isa't isa. Ha? Anong kinikilala? Yung ubo nyo yung tinutukoy ko papi. Ha? Akala ko naman kung ano na. Wala naman tong ubo ko, nak. May bumara lang sa lalamunan May ko. sinabi ka kanina papi. Si Aling Melay? Siya ba yung dahilan kaya ka nagpapapogi ng ganyan? Kinikilala pa lang naman namin yung isa't isa, anak. Kinikilala? Sa dami ng paninira niya sa inyo? Baka nga kabisado niya na yung buong pagkatao niyo, papi.
Sa dinami-rami naman po ng babae sa mundo, yung tao pa na talagang wagas kung mang-insulto yung napili nyo, papi naman. Anak, nagsorry na sa akin si Melay. Sino ba naman ako para hindi siya patawarin? Mukha namang totoo yung ipinapakita niya. Talaga po, papi? Naniwala kayo kaagad dun sa babaeng yun? Eh baka nga po pinagtitripan lang kayo nun. Sa ugali ni Aling Melay at sa kaartihan nun sa buhay, malabo niya kayong magustuhan. Anak, bigyan mo naman ng pagkakataon si Melay na patunayang nagsisisi na siya sa mga nasabi niya noon at sa mga paninira niya sa akin. Kahit kausapin mo lang siya. Sige na naman, anak. Eh, nako, hindi po papi. Kahit lumuhod pa siya sa harapan ko o dalhan niya ako ng kung ano-ano, hindi na magbabago yung tingin ko sa kanya. At hindi ko rin po basta-basta makakalimutan yung mga pang-iinsultong ginawa niya sa inyo. Papi, wag naman sana kayong magpapadala agad sa kaunting kabutihang pinapakita ng babaeng yun. Baka pagsisihan nyo yan pagdating ng araw. Anak, isang pagkakataon lang. Sige na, kahit para sa akin na lang. Hindi po papi. Marami po akong kayang gawin para sa inyo. Kaya kong makipagpatayan para sa inyo. O kahit i-donate ko pa tong isang kidney ko kapag kailangan nyo. Pero yung makipag-ayos ako kay Aling Melay at maniwalang gusto ka niya, malabo yon, papi. Hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Huwag naman masyadong matigas ang puso mo, anak. Kayo pa talaga nagsasabi niyan sa akin, papi? Sa dami ng pinagdaanan natin, ano pong inaasahan nyo? Hindi po ako basta-basta na lang lalambot. Lalo na sa isang taong walang ibang ginawa kundi pestehin yung buhay natin. Maghanap na lang kayo ng ibang babae, papi. Kasi kung ipipilit nyo si Aling Melay, maghanap na rin po kayo ng ibang anak. Papadudot, dahil sa galit ko noon kay Aling Melay ay nakapagbitaw ako ng mga masasakit na salita sa tatay ko. Hindi ko man po siya minura pero batid ko pong mas masakit pa yung sinabi ko na maghanap na lamang siya ng ibang anak. Ilang araw po kaming walang kibuan ni Papi. Nainis ako at nasaktan naman siya sa ginawa ko. Pero kahit na hindi kami nag-uusap, ipinagluluto niya pa rin ako at inihahanda ang mga gamit ko tuwing papasok sa trabaho. Ang tanging naiba lang noon ay hindi na niya ako ginigising. Sinasadya na lamang niya na mag-ingay sa kusina para magising ako. Umabot pa po yun ng 1 linggo at yun na ang pinakamahabang panahon na hindi kami nag-usap ng tatay ko. Hindi na po siya nakikipagkita kay Aling Melay at napansin ko rin na hindi siya lumalabas ng bahay. Ilang araw nang sarado ang pagupitan niya. Doon na po ako hindi nakatiis, papadudot. Na-realize ko po kasi na hindi ako kayang ipagpalit ni Papi sa kahit na ano. Kahit na sa mismong kaligayahan pa niya ang nakasalalay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa 1 linggong hindi namin pag-uusap ni Papi ay marami po akong napagtanto, papadudot. Una na roon, yung kung gaano ako kamahal ng tatay ko. Naisip ko rin yung mga sakripisyo niya at yung palagi niyang paglalaan ng mas malawak na pangunawa para sa akin. Samantalang ako ay ipinagdadamot ko na maging masaya siya. Hindi ko siya mapagbigyan sa isang bagay na maaaring magpasaya sa kanya. Papadudot, kinausap na rin ako ni Bia tungkol doon. At pinayuhan niya ako na ako na mismo ang magbaba ng pride para magkaayos kami ni Papi. Ako naman po talaga yung nakapagbitiw ng masasakit na salita. Nasaktan ko po si Papi pero nanatili pa rin siya sa tabi ko at hindi ako pinabayaan sa kabila ng hindi namin pagkakaunawaan. Doon ko mas lalong napagtanto kung gaano ako kaswerte na anak niya ako at siyang magulang na nagpalaki sa akin. Kaya naman hindi ko na pinatagal pa yung tampuhan namin at nag-decide na akong suyuin si Papi, papadudot.
Maupo ka na dyan. Malapit na tong maluto. Pero mabango talaga, Papi. Paano naging mabango? Pritong itlog lang naman yung niluluto ko. Basta luto mo, Papi. Binobola mo na naman ako. Mas gusto kong bulahin ka araw-araw kaysa sa hindi tayo nag-uusap. Papi, sorry na oh. Sorry sa mga nasabi ko. Alam ko naman na nasaktan kita ron eh. Sumobra talaga ako kaya... Mabuti naman at alam mo yan. Masakit, anak. Hindi ko naisip na sa'yo pa mismo manggagaling yung mga salitang yun. Yung sinabi mong maghanap na lang ako ng ibang anak, hindi ko gagawin yun. Kahit ano pa yung kapalit. Pinili kita at sa mahigit 30 taon na magkasama tayo, ikaw pa rin yung pipiliin ko kasi anak kita. Wala na akong pakialam kung hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na maging masaya ulit dahil sa isang babae. Basta ikaw yung nandito sa tabi ko. Yun lang ang gusto ko, anak. Nagpapakamakasarili ako, Papi. Hindi ko naisip na halos buong buhay mo. Ako na lang palagi yung iniisip mo. Tapos yung konting kaligayahan mo lang, hinahadlangan ko pa. Ay, hayaan mo na yon. Tapos na rin naman. Huwag ka nang umiyak. Di bagay sa'yo. Papi naman eh. Namiss kita, anak. Namiss din kita, Papi. Paano? Kailan mo itutuloy yung panliligaw mo? Tutulungan na kita. Ha? Nako, nahihiya na nga ako magpakita kay Melay. Iniwasan ko ba naman bigla eh. Baka mamaya may iba nang nanliligaw doon. Aba, magpapatalo ka ng ganun-ganun lang, Papi. Hindi ata pwede yun. Ano namang magagawa ko? Ako yung sumuko. Hindi na tuloy ako kinakausap ni Melay. Huwag kang mag-alala, Papi. Akong bahala. Basta magpapogi ka lang dyan. Akong gagawa ng paraan para magkausap kayo ulit. Total, ako rin naman yung dahilan kaya mo siya iniiwasan. Anak, kung hindi okay sa'yo na makipagmabutihan ako kay Melay, ayos lang. Shh! Tama na, Papi. Ayos na sa akin yun. Basta kung saan ka masaya. Kaya ngayon, bibigyan ko na ng chance si Aling Nelay. Basta wag niya nang uulitin yung ginawa niya sa'yo noon. May tinatago rin namang kabutihan si Melay, anak. At nalaman ko lang yun noong nagkausap na kami ng masinsinan. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag yung nagkaayos na kayo nung taong inis na inis sa'yo noon. Kala ko nga papakulam ka na ni Aling Nelay eh. Hayaan mo na. Ang mahalaga, okay na kami ngayon. Pero duda talaga ako, Papi. Paano kayo naging okay ni Aling Nelay? Ano yun? Ganun-ganun na lang? Hindi naman. May nagawa kasi akong pabor para sa kanya. Nalooban kasi yung bahay niya nung nakaraang linggo. Tapos may dumating siya na parcel wala siyang ibabayad. Sakto naman na nandun ako kaya to the rescue tong papi mo. Ayun, bigla akong nginitian. Nagpasalamat pa. Kung di niyo pa pala siya tinulungan, hindi pa magbabago yung ugali niya. Baka nga kaya lang siya inis na inis sa akin kasi matagal na niya akong gusto eh. Kaya kung okay lang sa'yo, liligawan ko na sana siya. Aba? Di ka lang pala glumow, Papi? Tumatapang na rin. Papadudot nang makausap ko si Aling Melay at naayos na yung hindi pagkakaunawaan sa pagitan naming dalawa, nangako ako noon na hindi na makikialam pa sa kanila ni Papi. Mukhang okay naman talaga sila dahil madalas na silang nag-uusap. Kung noon ay puro parinig si Aling Melay, binabati na niya ako tuwing napapadaan sa madalas niyang tambayan. Hindi naman po ako nagbubuhatak sa bangko ko para sa tatay ko pero mula noong maging maayos, ang samahan nila ay tumigil na sa pagsusugal si Aling Melay. Sumasama na rin siya kay Papi sa simbahan at yun naman ang nagustuhan ko. Wala naman po akong ibang hinihiling noon kundi isang babaeng may takot sa Diyos at malawak na pangunawa para kay Papi. Noong mga panahong yon ay nakita ko yon kay Aling Melay. Siguro nga'y nahusgahan ko lamang siya ng maaga at hindi ko siya kinilala ng mabuti kaya naman naging masama agad ang tingin ko sa kanya. Kaya yung pagtanggap ko at pagrespeto sa kanya bilang isang babae na pinapahalagahan ng tatay ko ay paraan ko na rin para makabawi sa kanya.
Papa Dudut. Papi, ba't di ka pa kumakain? Patapos na ako. Oh. Teka, may hinihintay ka po ba? Nagsabi kasi si Melay na sasabay daw siya sa atin manangalian. Yun naman pala, may hinihintay. Gusto ko na nga sanang puntahan eh. Kaso sabi niya, siya na lang daw yung pupunta rito. Oy, mukhang hulog na kay Aling Melay si Papi ah. Ayan ka na naman sa panunukso mo. Kung ano yung nakikita mo, wag mo na lang sabihin. Alam mo namang nahihiya ako kapag ganyan eh. Jesus, binatang-binata naman yung atake mo, Papi. Pero binata ka naman talaga kaya hindi na kita kukontrahin dyan. Siya na yata yung kumakatok. Teka, pagbubuksan ko muna siya, anak. Sige lang, Papi. Melay, halika, pasok ka. Ay, salamat. May dala nga pala akong ulam. Sabi mo kasi, paborito ni Jorin yung dinakdakan kaya nagluto ko kanina. Medyo natagalan lang. Teka, tama ba yung narinig ko? May dala kang dinakdakan, Aling Melay? Oo, niluto ko talaga to para sa'yo. Sa kanya lang talaga. Nasa naman yung para sa akin? Papi, huwag mo na akong agawan. Nasa iyo naman na yung puso ni Aling Melay eh. Uy, si Papi, namumula yung tenga. Ay nga pala, Aling Melay, nakita niyo na po ba kung paano kiligin si Papi? Oo, tumatahimik siya tapos nagpipigil ng ngiti. Nako, level 1 pa lang po yun. Tumatalon-talon talaga yan si Papi kapag kilig na. Ay nako, huwag kang nagpapapaniwala dyan sa anak ko. Palagi niya akong pinagtitripan. Upo ka, sabayin mo na akong kumain. Nauna na kasi si Joren. Di pa kaya ako tapos, Papi. Lalo na pag may dalang ulam si Aling Melay. Siyempre titikbang ko muna yan. Ito para sa'yo talaga to. Huwag mo nang bigyan yung papi mo. Sa susunod na lang siya kasi gulay dapat yung kinakain niya. Ipagluluto ko na lang siya. Tignan mo nga naman, Papi, oh. Dati ikaw lang yung palaging nagluluto. Ngayon, ikaw na yung ipinagluluto. Uy, isang kiss naman dyan. Hoy, tumigil ka nga, Joren. Kumain ka na lang dyan. Punuin mo yung bibig mo para di ka na makapagsalita. Nakakatuwa talaga kayo mag-ama. Ganyan ba kayo araw-araw? Nako, Aling Melay, love language ni Papi yung awayin ako. Kaya kapag inaway ka niya, alam mo na, Aling Melay, patay na patay sa'yo si Papi. Sus Mariosep, kung ano-ano nang pinagsasasabi mo dyan. Hayaan mo na. Nakakatuwa nga magkwento tong anak mo eh. Tsaka marami pa kasi akong gustong malaman tungkol sa'yo. Nako, sa akin ka na lang magtanong. Baka kung ano pang ikwento sa'yo ng anak ko. Sige na, Papi. Para magkaroon kayo ng moment, aalis na muna ako. May date kasi kami ni Bia eh. Huwag magpapagabi. Enjoy! Enjoy rin kayo, Papi. O paano? Bachi na ako ha. Ay, binata na talaga yung anak ko. Papa Dudut, nagtuloy-tuloy na po noon yung magandang samahan ni na Papi at Aling Melay. Hanggang sa tuluyan na nga po silang nagsama sa iisang bubong. Sa bahay na namin tumira si Aling Melay. Hindi lang ako sanay na tawagin siyang tita o nanay, kaya Aling Melay pa rin ang tawag ko sa kanya. Wala naman daw problema sa kanya yun, pero kung sa usapang pagtanggap, masasabi ko po na higit pa sa 100%. Natanggap ko si Aling Melay bilang parte ng pamilya namin. Noon ko lang kasi nakita lahat ng mga magagandang ugali niya na sobrang nagustuhan ni Papi sa kanya. Naging magkatuwang sila sa paggupitan ni Papi dahil maraming kakilala si Aling Melay ay muling nabuhay yung passion ng tatay ko nang unti-unting nadagdagan ng mga customers niya. Hindi lang sa paggugupit kundi pati na rin sa pag-repair ng mga sirang relo. Tungkol naman po sa nanay ko ay wala pa rin po akong balita tungkol sa kanya at wala na rin naman po akong balak na kilalanin pa siya. Kung nasaan man siya ngayon, sana'y naihingi na niya ng tawad
yung pang-iiwan niya sa amin ni Papi para sa isang makasariling dahilan. Pero masasabi ko po ngayon na hindi na ako galit sa kanya. Parang pinatawad ko na lamang po yung nanay ko kahit na hindi ko pa siya nakikita ng personal o nakakausap. Sapat na po kasi sa akin yung pagmamahal at atensyon mula sa tatay ko at nadagdagan pa yon noong naging parte na rin ng pamilya namin si Aling Melay. Tungkol naman po sa amin ni Bia, matatag pa rin po ang relasyon namin at masaya ako sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento at sa pagkakataon naman po na ibinigay ng Barangay LS para mapakinggan ko ito sa inyong programa. Mabuhay kayo and God bless sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Joreen.